Hello, good morning mga chief. Nandito na naman ang inyong lingkod at meron tayong babahaging video kung saan ay kaugnay ito sa pag-attend ng mga senador kagaya nila Bato ay sanang dumalo through online pero mukhang yung rules nga nito ay mukhang hindi pa nabago. Kasi gustong mangyari ng majority, yung Senate majority ay magkaroon ng amendment dun sa mga rules para magamit yung ganong sistema na ayon nga rito kay Topacio maging ang mga senator na nung araw ay nakulong kagaya nila Trillanes, nila De Lima, puro ito mga ano to yung nasa kabilang faction at yun ang ginawang halimbawa dito ni Attorney Topacio at ipinaliwanag niya ang mga sitwasyon na gano'n. Pero ngayon, bakit daw masyadong naging parang malaking issue talaga ito ngayon sa mga member ng minority na kung saan ay parang parang kontra gusto sila sa nais mangyari ng ganito na dadalo ang through online. So itong itong press conference na ito na nangyari ay dinaluhan ito nila Attorney Topacio at ng ilan pang mga opisyal at isa rito si Mike Defensor na dumalo rin dito na medyo mahaba-haba ang kanyang paliwanag dito. So sundan natin at panoorin natin itong video na ito. That forms part of the prerogative of any senator to rise on a question of privilege. Hindi kasi marunong yung ibang mga senador natin. Kung mababasa nila yung mga ibang privilege speeches before martial law, ni na Jokno, ni na Ninoy, ni na Tanyano, mas matitindi pa sa ginawa. Those of you do not remember, matanda na po kasi ako yata pinakamatanda rito Kasi before the advent of the internet, of social media, lahat po ng privilege speeches ng mga senador, pinapublish nila. Then meron o tinatawag na franking privilege. Libre po, pag nag-mail sa inyo ang mga senador ng kahit ano, libre. Hindi kailangan ng post office stamp. Ginagamit po yun ng mga senador. Daan-daang libo minimail nila kung sino-sino, lalo na yung mga local government officials. My father was a board member, he was a councilor. Lagi siya nakakatanggap ng kopya ng mga privilege speeches. Pinababasa niya sa akin. Matitindi. Si Ninoy accused President Marcos Sr. of orchestrating the Jabida Massacre. Ngayon, dinibang, wala naman palang pruweba, sabi ni Bobby Tiglao. Hindi po kailangan na may proof doon. Privilege nga yun eh. Why is there such a doctrine as the rubric of privilege? It's to encourage every senator in representation of the millions who voted for him or her na pagsalita freely without fear of reprisal except before his peers by way of an ethics committee complaint. At this point, let's welcome former Secretary Mike Defensor. Dito ka sa gitna. Dito ka. Hindi ka dyan. Dito ka. Hindi. Dapat yung pinakagwapo nasa gitna. Yung mga gwapo dapat nasa gitna. Kaming mga... dito ka na. Yan. We will evacuate. Parang hindi nila tayo kilala, no? Ay, oo, sige po, opo. Picture lang muna, nag-request ang picture. Picture muna, ang ilang sa harap. Sa right, sa kaliwa. Kaliwa muna. Kaliwa muna. Ako sa taas naman. Kuya po. Partner turn to the right. Another partner turn lane.
Anyway, to continue with the kind permission of my Sec Mike, actually I was just blabbering about here dahil hinihintay ka namin. Now that you're here, I can wind up. Anyway, yun po ang concern ng PDP. We are appealing to our senators for sobriety. Yung pinagsasasabi nilang tyranny of the majority, there is no such thing. In a democracy, talagang majority ang nasusunod. Bakit? Pagka nung nanalo ba si BBM, may nagsabing tyranny of the majority. That is democracy. The majority rules. Yun po yun. Wala tayong magagawa doon. Those are the rules. And the rules of the Senate are subject to amendment at any time by the will of the majority. Wala pong tyranny rito. Puro kahipokrituhan, puro demagoguery ang pinagsasabi ng minority. Ngayon, I challenge Senator Lacson. Kasi isa pang ipokrito yan Surrender siya kay Bato. Unang-una, pumirmayata siya dun sa Resolution 44, di ba? Si Ping. Pagkatapos surrender, hindi naman siya sumurrender noon. Nagtago siya. Yung all those calling for the surrender of Senator Bato are hypocrites. Because yung sina Teddy Casino, sina Lisa Masa noong 2006, ewan ko kung buhay na yung iba sa inyo rito, nagtago yan ilang linggo sa loob ng House of Representatives, diba? Tignan nyo yung mga news reports, pinagmalaki pa ni Lisa Masa, doon na daw siya naglalaban ng panty sa loob ng House of Representatives sa lababo. To evade arrest. Si Trillanes, ganun din. Si De Lima, 2 araw yan nakiusap. I was there. Kasi kami ng VACC yung nag-file nung Believe It Drug case. We were there nung isa-serve yung warrant. Nakiusap si De Lima, baka pwedeng 2 days muna ako rito to wind up. Hindi siya pinasok. Walang nagpumilit pumasok doon para arestuhin siya. Now they're calling for surrender. They are justifying yung pagpasok sa Senate. Kakapal ng mukha nitong mga to Grabe. Si Lacson nga ang nag-coin ng word fugitive from injustice. Swerte lang yan si Lacson, sinuportahan niya si Noynoy, tumawid ang administrasyon, noong ginrant yung certiorari niya ng Court of Appeals, yung si Solicitor General Cadiz, ang Aquino appointee, did not appeal. Can you imagine the crime of the decade, hindi mo i-appeal yung pagkatalo ng gobyerno? Solicitor General ka. Yung mga annulment cases nga na ordinaryo, ina-appeal automatically ng OSG, siya hindi niya appeal. Yung Dacer Corbito double murder, may 2 tao na patay. On a technicality, nag-grant yung lifting ng warrant ng principal accused, hindi mo i-appeal. Yan ang tirada. Diyan, swerte si Ping. Swerte lang talaga si Ping. But one day his luck will run out. Anyway, I challenge him, sige, pakita nyo yung tunay na mukha nyo sa sambayan ng Pilipino. Forever mag-walk out kayo. Sige. Pakita nyo, show your true colors. Ganyan naman kayo, pikon kayo Pag kayo majority, okay lang. Pag kayo minority, hindi okay. And to end this tirade, I wish to announce that after this, I am proceeding to the Supreme Court to file a case for indirect contempt against Representative Sara Ilago, na isa pang hipokrito. Gustong-gusto niya, ayaw na ayaw niya na siya ay binabatikos. Pero gusto niya, igalang daw siya, etc. etc. Although wala namang misogynistic sa sinasabi ko, I was mocking her. I was making a point as part of a political debate. Napaka-sensitive mo. Pero pagdating sa rules ng korte, ay papastusin mo yung rules. Sinasabi na sa rules of court na confidential yung disbarment, ire-reveal mo. Pastos ka. Ayaw mong pastusin, pero pastos ka. At yung Makabayan Black, pastos yung mga yan. Dapat nga i-change yung last letter niyan Hindi, letter G. Anyway, ganyan po, we will not stand for such hypocrisy. We will not stand for a violation of our rights. Ang gusto niyo mga yan, sila, red tagging, puro hipokrito Sila, gagalit sila pag nire-red tag sila, pero ang lakas nila ng loob, magsabing pasista, magdanakaw, si ganito, si ganon, ang matindi ang hypocrisy. We will teach them a lesson. And also in the works, last na po ito, because I know you're anticipating the talk of Secretary Defensor, it's a civil suit against actress Jasmine
Curtis is also in the works. Kasi alam nyo, yung mga yung snowflakes, liberal walktards, ang hilig-hilig bumanat, babanatan si Pangulong Duterte. Pagka sasabihin nakakadiri si Suntay, pag sila ang kino-call out, nagagalit sila, nagdedemanda sila. Let's give them a dose of their own medicine. Hindi pwede yan. Kayo lang ang pwedeng bumatikos. Kami hindi pwedeng mag-respond, demanda nyo. Magdemandahan tayo forever. Kung may forever walk out, forever demandahan tayo. I will not stand for such hypocrisy if only to make a point na hindi pwede yung mindset nyo na kayo lang ang pwedeng mamintas, ayaw nyong mapipintasan. That's BS. I will not stand for that and I will stand up for my rights. Anyway, maraming salamat po and now I turn over the floor. Baka bigla siya sumagaw na I have the floor. Magalit na. Bigla ko sigawan na I have the floor. Magkamayan pa kami mamaya. I want to give the floor or to yield the floor over to our boss, our idol, our inspiration, former Secretary Mike Defensor. Thank you so much. Okay. Attorney Ferdy, maraming salamat and of course, ito sa mga lahat ng kasama natin dito, mga aktibong kumikilos tungkol dito sa corruption na nangyari dito sa ating bansa. Alam niyo ho, sa sitwasyon natin ngayon, umigit kumulang 40 na kaming nakasuhan. Sa flood control scandal, ang nakakasuhan pa lang, at least the prominent names, 6. Kasama na ho dyan si Alcantara, si Bernardo, at saka si Bryce, na naging state witness pa. Pero yung lahat na nagagalit, lahat ng sumisigaw, lahat ng nagsasalita, may kaso na. In fact, I was just talking to Attorney Jimmy. Sabi ko, Attorney Jimmy, may kaso ka ba? O sabi niya, na-dismiss, MR, pending. Attorney Topacio, may kaso. Hindi ko pa, si Ka Eric, ang dami ito, suki rin to ng 3. Ayun, si Ka Eric. So, ang punto ko dito, itong mga taong tong lahat, wala naman kaming ginagawang sasabihin mong illegal. Kung hindi nagsasalita kami at galit kami sa korupsyon. At tingin ko, kami ay kumakatawan sa sentimiento ng lahat, hindi lang marami, ng lahat ng Pilipino na gusto ng hustisya, na gusto makulong ang mga nagnakaw at gustong maibalik ang perang ninakaw sa ating bansa. So kung titignan po natin sa ngayon, grabe ang naging SWS survey. Tingnan nyo ho, -15 nationwide. Pagdating mo dun sa mga bata, 18 to 24, nasa -17. Yung 25 to 40 ay nasa 40% galit. Pagdating, sabi nila, ay kayo lang mga galit, yung mga bobo ang nagagalit sa gobyerno. Alam nyo, sa mga college graduates and those that have higher degrees, higher learning, nasa -37 ang galit. At pag tinignan nyo on a regional basis, -40 ho ang Mindanao. Consistently, galit ang Mindanao. Ang nakakagulat, humahabol ang Metro Manila. -31% ang Metro Manila. Tinalo na ng Metro Manila ang Visayas. Bakit to ganito ang survey? Dahil galit ang tao. At yung galit na yan din no ang nagpapakita ng suporta sa Senado, sa 13 senators of the majority of the Senate today. Bakit? Hindi ho dahil sa impeachment yan. Walang problema ang impeachment. They don't have the numbers and they cannot impeach Vice President Inday Sara Duterte. Hindi ho yan dahil sa Constituent Assembly. They don't have the numbers at hindi nila kayang baguhin ang saligang batas. Yan po, ang away sa Senado ay dahil sa Blue Ribbon Committee. Yan talaga ang nagiging away. At yan po ay dahil sa ayaw nilang ilabas ang 18 Marines. Yung sinasabing delivery 3 times a week, minimum 500 million, maximum 4 billion pesos. Huwag na natin isipin
yung maximum 1 billion per delivery na lang. Sa isang buwan, 12 billion pesos ang nawawalang pondo ng ating at ninakaw sa kaban ng ating bansa. Ayaw ng Blue Ribbon Committee na magsalita at ipatawag si E.S. Bersamin, si Secretary Pangandaman, si Yusek Adrian Bersamin, Yusek Traigib Olaybar. Yan yung 8 billion na nanggaling mismo kay Senator Ping Lacson. Ang sabi niya, niloko daw ang presidente batay sa sulat ni Yusek Bernardo. At ang sabi niya, yung 8 billion nasa 4 na taong to. E di pagsalitay natin, pakinggan natin kung anong sasabihin. Ayaw po nilang mapatawag si Mark Teksay at si Paul Estrada, dalawang assistant ni Saldico na may ledger. Maganda po yung ledger na yun. Hindi lamang kung saan binigay, kundi kung saan lang galing ang pondo. Ang sabi nga sa akin ni Saldico, during one of our conversations, nung nag-usap pa kami, Attorney Ferdy, ang sabi niya, alam mo, sabi niya, Idol, mas malaki pa nga doon sa mga road, yung safety road projects, ang bigayan. Yung netting, sabi niya, ang laki ng bigayan dyan. Ayaw nilang ipatawag si Manny Bonoan na dapat magsalita dahil sinabi siya yung umawak ng 30 billion na nag-ayos doon sa 100 billion na pondo na ibinigay ni Saldico. Ayaw po nilang marinig si Saldico. Pag si Saldico pinayagan ng Blue Ribbon na magsalita under Zoom, magiging opisyal lahat ng sasabihin niya tungkol sa pondo. At higit sa lahat, ayaw po nilang ipatawag si Speaker Martin Romualdez. Ngayong araw lang naglabas ng statement yung kanyang abogado, si Attorney Atienza. Ang sinasabi, wala daw silang relasyon sa budget. He is the Speaker of the House. There is no direct function governing the budget in terms of approval and execution. E di pakinggan po natin, pagsalitain natin, e di ba ang sabi ni Saldico, yung tamarind na bahay niya, amoy pera na. Dahil yung ilalam nun ay puro pera. Anong sabi ni Speaker Martin Romualdez? Pag ako pinilit nyo, magsasalita ako. Eh di ba yung palang admission na may alam siya? Eh yun nga kung sila E.S. Bersamin, Secretary Pangandaman, na magsalita si Saldico, biglang nag-resign. Yan ang ayaw nila sa Senado. Ang Blue Ribbon Committee hearing. Ngayon bakit natin tinutulungan ang majority group na sinasabi lang gusto natin ng virtual voting? Eh kasi naman kakasuhan nila. Sino-sinong gusto nilang kasuhan? Jinggoy Estrada, Cheese Escudero, Joel Villanueva. May 2 kaso pa kila Villar, pero ito yung 3 pending for plunder. May 2 kaso sa ICC, Senator De La Rosa and Senator Bongo. Kasi pagka pumayag sa virtual voting, hindi nila makukuha ang liderato at matutuloy ang Blue Ribbon Committee hearing. Kahit na umaaresto yung 5 yan, hindi nila ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte because they still need 16 votes. So no connection pag inaresto. But with a majority, they can now change the leadership of the Senate at kukunin ulit nila ang Blue Ribbon Committee hearing at patatahimikin ulit nila, hindi malalaman ng taong bayan ang katotohanan sa pagnanakaw sa ating bansa. Ngayon kami ngayon ni Senator Marcoleta biglang nagkakaso. Plunder, non-bailable. Pag hinuli kami, ang bilis. Yun nga sinasabi ko, kaming 40, yung mga nagsasalita, wala kaming sinasabing mag-armas tayo, magrevolusyon tayo, pumatay tayo. Sinasabi lang namin, may pagnanakaw. Hulihin nyo yung magnanakaw, galit kami dyan. Ang bilis ng kaso namin. Si Senator Marcoleta, may plunder. Nagkataon na damay ako. Alam niyo yun yung campaign donation na dinismiss na ng COMELEC. Donation. Dinismiss ng COMELEC, 3 kami
na nagkaroon ng campaign donation kay Senator Marcoleta. Dinikit nila yun, ginawang plunder. Yun lang ho yun. Ang plunder, kailangan pondo ng gobyerno ninakaw natin. O kundi kaya, yung case ni Erap, may binigay na pera, pagkatapos may kapalit. Eh wala namang kapalit. Wala namang hiningi. Nung ibinigay at tinulungan si Senator Marcoleta, ang standing niya sa survey number 23. Ni hindi mo nga alam na mananalo si Senator Marcoleta. Ngayon, kinakasuhan kami at pinapabilis ang kaso. Ang sabi ko nga, kung may nagawa akong pagkakamali, kumain ako ng hopya sa opisina ni Senator Marcoleta. Yun ang kapalit. Oo. Pero yung hopya ni Marcoleta, hindi naman siya may-ari. Regalo din sa opisina niya ata yun. Dahil nung nakita siyang kumakain sa kongreso ng hopya, yung mga suporta niya natutuwa, nagpapadala ng mga hopya-hopya. Oo, nakita ko, di naman masarap. Oo. Sabi ho nung tinanong ako, sabi niya, wala ho ba kayong hinihinging pabor ngayon na senador na si Marcoleta? Sabi ko ho, kahit na nagkakapi kami o kumain kami sa labas, hindi bumubunot si Senator Marcoleta. Ako pa rin ang nagbabayad ng kapi naming dalawa. Siya na nga ang senador, ako pa rin ang taya. Ganyan ang klase na nangyayari sa atin ngayon. Ang sabi nga noong una, silent martial law. Pero ang katotohanan ho, ang mas tamang term daw ay undeclared martial law. Kaya ho kayo na nandito ngayon, yung mga vloggers, tamay na rin kayong lahat. Alam niyo yan, winarningan na kayo ng NBI. Ha? Ayan, magkakasakasama na tayo. 40 ho ngayon ang kinasuhan. Dito sa aking kaliwa, sa aking kanan, may mga kaso to. At wala kaming naging kasalanan kung di ilabas lang ang sentimento ng ating bansa. Ilabas ang sentimento ng taong bayan. Yung korupsyon, imbestigahan, ikulong ang mga nagnakaw, at ibalik ang pondo ng bayan. Hindi kami matatakot, hindi nyo kami matatakot, at kami patuloy na lalaban. Magandang umaga po sa inyong lahat. So yun po, at kung nais nyong magbigay ng inyong reaksyon, opinion, komento na may kaugnayan dito sa ating binahaging video, mag-comment lang sa comment section sa ibaba ng video na ito. Maraming salamat, bye bye.